Ayan po mga kapitay, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, ito, breaking po mga kabida. Kapapasok lang po na balita Hiniling po ngayon ng Office of the Ombudsman diyan po sa Sandigan Bayan po mga kabida na maglabas po ng Hold Departure Order po o HDO po mga kabida Laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez po Dahil si Romualdez po mga kabida anytime pwede hong lumabas po ng bansa. Kasi nagpaplano po ito mga kabida na pumunta po ng Singapore para ho sa kanyang medical check-up daw mga kabida. Okay? Now, sinigurado po ng ombudsman na hindi ho makakalabas po ng bansa ito hong si Romualdez, kaya ito ang kanila pong ginawa mga kabida. Humingi po sila ng Hold Departure Order mula sa Sandigan Bayan. Ito, babasahin ko lang po ito hong breaking news mula sa The Philippine Star. The Office of the Ombudsman asked the Sandigan Bayan to issue a preliminary hold departure order against former House Speaker Martin Romualdez. Ayan. Assistant Ombudsman Miko Clavano said, while the cases are pending before the Office of the Ombudsman, the teams find it necessary to seek this remedy so as not to jeopardize the cases. Para hindi raw mamimiligro ito hong mga kaso po na iniimbestigahan po mga kabida involving Romualdez dyan po sa Office of the Ombudsman mga kabida. Alright? They do not want the respondent to abscond and evade office processes. So kailangan po ni Romualdez yung kanyang presensya po mga kabida, okay, every time na ipapatawag po siya ng Office of the Ombudsman sa ginagawang investigasyon po ngayon mga kabida sa mga reklamong kinakaharap po nitong si Romualdez Kung matatandaan po ninyo mga kabida, nahaharap po sa mga reklamong plunder at saka malversation po diyan po sa Office of the Ombudsman ito hong si Romualdez dahil ho sa sinasabi ho nilang involvement daw sa 2025 budget mess mga kabida, yung questionable na 2025 national budget mga kabida, at saka ito hong corruption po sa flood control projects. Although nung una po sinabi po mga kabida ni Ombudsman Boying Remulla na wala ho silang nakitang ebidensya po mga kabida na mag-link directly to Romualdez, pero biglang kumambyo po mga kabida at yon iniimbestigahan po nila ito hong si Romualdez dahil ho may lumabas daw na ebidensya po mga kabida na maglilink po sa kanya dito ho sa mga reklamong ito. Okay? Mga kabida. Alright? At tatandaan po lumabas po ang pangalan ni Romualdez mga kabida sa pahayag po ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico mga kabida sa kanyang video series, alright, na kanyang ipinost po mga kabida sa kanyang Facebook page. Alright? At in fact, doon ho sa money delivery scheme, kung saan po ang nag-utos daw mga kabida ito hong si Zaldico, kabilang po ang pangalan po ni Romualdez po doon, na diniliberan po ng mali-malitang pera daw, mga kabida. Una hong lumabas siyang issue na yan, nung nag-testify po mga kabida, ito hong si dating Marine Officer Orly Gutesa po sa Senate Blue Ribbon Committee. That time, panahon pa po yun ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabida. Okay? At idinitalye po ni Gutesa yung delivery po doon ho mismo sa bahay daw ni Martin Romualdez sa may McKinley Street sa Taguig. Okay? Mga kabida. Alright? So, maliban po dyan, nabanggit din yung pangalan po mga kabida ni Romualdez doon ho sa statement, okay, ni Mr. Corlig Discaya po. Alright? Sa isang pagdinig din sa Senate Blue Ribbon Committee, panahon pa po ni Senador Marcoleta, mga kabida. Subalit, hindi lang po binigyan po ng bigat, mga kabida, ng Blue Ribbon Committee under Lacson leadership po mga kabida, ito hong mga pahayag na ito. Okay? Buti pa, itong ombudsman, at least nakahanap po sila ng ebidensya, Kasi kung magre-rely lang po tayo
sa Senate Blue Ribbon Committee, wala ho tayong mapala, ano? Kasi meron na pong pronouncement, mga kabida, ito hong si Lacson, na wala ho silang nakitang direktang ebidensya po, ano, na maglilink po kay Romualdez sa mga issue po ng corruption sa flood control projects at maging ito hong 2025 national budget po, ano, mga kabida. Okay? So doon pa lang pinatay na po, no, yung involvement po, mga kabida, ni Romualdez. Okay? Kaya nga nasurpresa nga tayo, ano, nung lumabas po ito hong pahayag po ni Ombudsman Remulla na maaring imbestigahan daw ito hong si Romualdez at eventually kakasuhan daw ito, ano, mga kabida, ng plunder at saka malversation po, ano, dahil ho sa kanyang involvement dito ho sa 2025 budget mess at saka ito hong flood control scam po, ano, mga kabida. Okay, so kaya yun yung rason kung bakit meron pong lookout bulletin, ano, against Romualdez, at eventually kung makapagpalabas po ng HDO ito hong Sandigan Bayan, talagang hindi na talaga ito makakaalis, ano, mga kabida. Okay, pero as of this moment pwede pa kasi wala pa pong HDO, ano, kasi ang lookout bulletin ay wala hong ngipin yan, ano, mga kabida. Ang purpose lang po niyan, mga kabida, is to monitor the person. Halimbawa, ito hong si Romualdez, kung pupunta po ng abroad, minomonitor lang po yan, ano, ng immigration po, mga kabida, yung kanya hong galaw at saka location. Pero as to hold him, para hindi ho makaalis, wala hong kapangyarihan po ang lookout bulletin order po, ano, mga kabida. Okay? HDO po yan. At ang mag-i-issue niyan ay ang korte, ano, katulad po ng Sandigan Bayan, na po, mga kabida. Now, ang tanong, ito hong tila panggigipit po ngayon kay Romualdez, ano, ng Office of the Ombudsman, kasi nakapagtataka lang po, ano, kasi unang-una po meron pong magandang samahan yan, ano, si Remulla at saka si Romualdez during their days, ano, diyan po sa House of Representatives, ano po, mga kabida. Kasi ito hong si Remulla, dating kongresista yan. Okay, representing Cavite po, ano, mga kabida. Alright? And aside from that, okay, ito po mas malalim, ano, dahil yung asawa daw ni Remulla at ito hong si Romualdez, frat daw ito, mga kabida, no? Parehong fraternity. Alright? So, hindi ko po lubos na maisip na tila pinahihirapan po ito hong si Romualdez po, mga kabida, no, ni Ombudsman Remulla. Okay? Kasi kung tutuusin, pwede naman po niya palusutin yun, ano? Kasi magkaibigan, Pero yun, parang ang impression tuloy, mga kabida, no, na wala hong sinasanto ito hong si Remulla ngayon, ano? Kahit na po kaibigan, kahit na po kakilala po, mga kabida, kahit na po ka-frat po ng kanyang asawa, ano, hindi ho pwedeng bigyan po ng special treatment, ano? Kasi yun nga, may kinakaharap na reklamo diyan po sa Office of the Ombudsman, ano po, mga kabida. Sana totoo po ito, ano? Kasi maganda pong pakitain ito, ano, mga kabida, na ang isang institution katulad po ng Ombudsman wala hong kinikilingan, ano? Unlike sa impression po, mga kabida, against Ombudsman Remulla na bias. Okay? At mayroon pong political agenda po, ano, mga kabida, dahil yun nga, yung kanyang pagpasok po sa ombudsman ay parang pinilit po, ano, mga kabida. Yun yung impression, ano, kasi siya yung nag-volunteer po, ano, na pumasok po sa ombudsman. Dating secretary na yan, ano, ng Department of Justice. Pero hindi ho nakontento, umalis po sa DOJ at yun, nag-ombudsman. At very controversial po yung kanya hong dinaan ng proseso po, ano, yan po sa pagiging ombudsman po, mga kabida. Alright, kung maalala po ninyo, naharap po ito sa reklamo, ano, dyan sa Office of the Ombudsman din. During that time, ang ombudsman ay si Samuel Martirez, ano, mga kabida. Nag-file po ng reklamo, ito hong si Senator Amy Marcos. Okay, ito po ay bunga po sa kanilang ginawang Senate investigation po, ano, mga kabida, particular na po sa Senate Foreign Relations. Okay, patungkol po ito sa paghuli at paghatid po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa
The Hague, Netherlands, ano, mga kabida. Kasi para bang nagkaroon po ng violation po, ano, ito hong si Rimulya, mga kabida, sa paningin po ng komite, ano. Okay, illegal na i-transport si Digong papuntang International Criminal Court. Kahit na hindi na po tayo miyembro po doon, ano, mga kabida. Alright, pero it was dismissed. Okay, dinismiss po ng ombudsman, pero that time, hindi na po si Martires po ang ombudsman. Acting po ito kung si dating ombudsman Vergara po, ano, mga kabida. Nakaibigan daw ni Rimulya, no, mga kabida. Daw lang po tayo kasi hindi po natin kilala yan sila, no, mga kabida, ano po. Okay, batay lang po ito sa lumabas po sa mga news clippings, ano, mga kabida. So, yun yung story. Kaya nakuha po ni Rimulya ito hong posisyon because of, you know, sa pilitan daw, ano, mga kabida, ano. Okay? Kasi may deadline na eh. Pero in-extend po ng Judicial and Bar Council para i-accommodate lang daw ito kung si Rimulya po, ano, mga kabida, hanggang nakuha po niya yung position po. So ngayon, ano, so while pumasok po siya sa ombudsman, iba yung impression po sa kanya, no, mga kabida, parang nilagay lang daw siya dyan in order to persecute the Dutertes, ano, yun yung impression eh. Okay, pero dito ho sa ginawa po ni Rimulya po kay Romualdez, ano, mga kabida, hopefully magiging patas po si Rimulya. Lalong-lalo na po kay VP Sara po, ano, mga kabida. Kung ano lang po yung nakikita ko nilang ebidensya against her, okay, kung walang ebidensya, ibabasura po nila yung reklamong plunder. Kasi meron pong pending plunder complaint po, ano, laban mo kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, dyan po sa Office of the Ombudsman ngayon. Okay? So, ang hinihiling lang po ng mga supporters ng Vice Presidente, ano, na kung maaari daw, maging patas lang po ito kung si Rimulya po, mga kabida, no, sa Vice Presidente po ng Pilipinas, despite na kalabang mortal po ito, ano, sa kanyang amo, sa kanyang boss na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, yun po, ano, yun yung latest po, mga kabida. Okay, humingi po ng whole departure order ito hong Office of the Ombudsman diyan po sa Sandigan Bayan po, ano, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida, para siguradong hindi po makaalis, ano, ng bansa papuntang Singapore. Nag-aalala siguro si Ombudsman Rimulya na baka mag-ala Zaldico po itong si Romualdez po, ano, na hindi na po babalik po sa Pilipinas. Alright? So, for your comment and for your opinion, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.